Stephen Curry, pinagbigyan ni Quincy Olivari. Trending ang ginawa ni Davis kay Bronny sa bench. At Warriors may magandang problema sa pagbabalik ni Wiggins. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section. Gusto ni Stephen Curry isuot ang sapatos ni Quincy Olivari sa kanyang debut kasama ang Lakers. Si Quincy Olivari ay nag-debut para sa Los Angeles Lakers nitong Lunes at tinawag ito ng undrafted rookie mula Xavier na isang katuparan ng kanyang pangarap na makapaglaro at makascore ng kanyang unang points sa NBA. Tinawag siya ni Lakers coach JJ Redick sa first half ng laban nang kulang ang team sa mga player tulad nina LeBron James at Austin Reeves sa laban nila sa home court laban sa Portland Trail Blazers. Naglaro siya ng ilang minuto sa pagitan ng first at second quarters at nagawa ang kanyang unang opisyal na basket, isang 3-pointer mula sa wing. Lunes ng umaga nalaman ni Olivari na aktibo siya para sa laro dahil sa pagdududa sa status nina James at Reeves. Labis siyang nasabik sa posibilidad na mag-debut para sa Lakers at mas lalong natuwa nang dumating ang pagkakataon sa panalo na may kasama ang kanyang ama na si Gerald sa Crypto Arena. Ito ay napaka-espesyal, lalo na't kasama ko ang aking ama, sabi ni Olivari. Siya ang unang nagdala sa akin sa isang NBA game sa Phillips Arena sa Atlanta. Noon pa man, sinasabi ko nang gusto kong mapunta dito. Ngayon, nandito ako at nandito rin siya nang maipasok ko ang isang 3-pointer. Napaka-espesyal nito, isang magandang pakiramdam. Siyempre, masaya ako na nanalo kami, pero umaasa akong ito ang unang 3 puntos ng 50,000. Mataas akong mangarap, pero masaya ako na nagawa ko ito sa isang panalo. Nag-debut si Olivari para sa Lakers matapos pumirma ng endorsement contract sa Curry brand, ang linya ng sapatos na nilikha ni Stephen Curry sa ilalim ng Under Armour. Siya ay sumali kay Sacramento Kings guard De'Aaron Fox bilang mga aktibong player sa NBA na kumakatawan sa nasabing brand. Malaking fan si Olivari ni Curry noong siya ay bata pa at nakuha niya ang autograph ni Curry matapos dumalo sa ilang Golden State Warriors games. Nagkaroon din siya ng pagkakataong makalaban ang Warriors noong preseason at makausap si Curry na nagbigay sa kanya ng pair ng sapatos na may lagda nito. Ngayon, gusto ni Curry na makakuha rin ng sapatos na may pirma ni Olivari para sa kanyang koleksyon. Nang tanungin si Curry noong Lunes matapos pangunahan ng Warriors sa panalo laban sa Minnesota Timberwolves, natuwa siya nang malaman na nag-debut si Olivari para sa Lakers at naipasok nito ang kanyang unang shot sa liga. Nag-request siya ng sapatos mula kay Olivari na agad namang pinagbigyan ng rookie. Masaya akong kasama siya sa squad, sigurado, sabi ni Curry. Saktong-sakto ang timing. Hindi ko alam kung anong sapatos ang suot niya ngayong gabi, pero susubukan ko siyang pakiusapan na pirmahan yon para sa akin bilang alaala ng kanyang unang basket. Ang astig niyon. Mabilis na nagiging paborito si Olivari ng mga Lakers fans dahil sa kanyang kaakit-akit na mga press conference at nakakahawang estilo ng paglalaro sa court. Matapos makipagpulong sa brand nitong weekend, masaya si Olivari sa partnership at sa mga susunod pang mangyayari sa darating na taon. Ngayon, suot ko ang Tough Crowd outfit, ani ni Olivari. Sa paa ko, meron akong Tough Crowd collab na ilalabas sa susunod na taon. Shout out sa Curry brand. Lubos akong nagpapasalamat sa pagkakataon. Isang malaking tagumpay ang maging two-way player na may shoe deal. Hindi ko ito binabaliwala. Isa itong kahangahangang accomplishment. Speaking of Lakers, niloko nina Anthony Davis at Lakers si Bronny James sa bench sa harap ni LeBron. Si Bronny James ay anak ni LeBron, pero hindi ibig sabihin na makakaligtas siya sa tinatawag na rookie treatment kahit pa nasa harap mismo ng kanyang ama. Sa laban ng Los Angeles Lakers kontra Portland Trail Blazers nitong Lunes ng gabi, nagkaroon ng kaunting katuwaan ang Lakers at si Anthony Davis kay Bronny. Wala si LeBron sa laro dahil sa pananakit ng kanyang kaliwang paa, kaya nakaupo lang siya sa bench kasama ang kanyang anak na si Bronny. Sa kalagitnaan ng laro, bumalik si Davis sa bench at tumigil sa harap ni Bronny na nakaupo katabi ni LeBron. Nagbiro si AD at pinatayo si Bronny para magbigay ng pwesto sa veterano. Agad namang tumayo ang rookie na tinupad ang rookie duties niya habang nagtatawanan sina Bronny, LeBron at AD sa nakakatuwang eksenang iyon. Kahit wala si LeBron, nagawa pa rin ng Lakers na makuha ang panalo laban sa Trail Blazers. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng panibagong sigla at kumpiyansa sa team, lalo na matapos ang hindi magandang pagganap sa ilang nakaraang laro. Pinangunahan ni Anthony Davis ang opensa ng Lakers na may 30 points, 11 rebounds and 5 blocks. Samantala, pumasok si Bronny sa huling 2 minuto ng laro at nagpakita ng kanyang depensa sa pamamagitan ng isang block na ikinatuwa ng mga fans.
Ang nakakatuwang prank na ito ay nagpapakita ng magandang samahan sa loob ng Lakers na kahit seryoso sa laro, hindi nakakalimutang magsaya kasama ang mga bagong miyembro ng team. Nakatulong din ang panalong ito upang mabigyan ng momentum ang team bago ang kanilang susunod na laro. Magpapahinga muna ang Lakers hanggang Biyernes kung saan makakaharap nila ang Timberwolves sa Minnesota. Sa huling balita, nasa ganap na epekto ang next man up mentality ng Golden State Warriors. Noong nakaraang linggo, binigyang daan ng injury ni Draymond Green ang pagpasok ni Jonathan Kuminga sa starting unit, isang pagkakataong lubos niyang sinamantala. Simula noon, naging determinado ang Warriors na panatilihin si Kuminga sa starting five na may suporta mula kina Green, Stephen Curry at Steve Kerr upang lumikha ng isang kapaligiran na maximize ang kanyang talento. Nitong Lunes ng gabi, ang injury naman ni Andrew Wiggins sa kanyang paa ay nagbukas ng isa pang pinto at sa pagkakataong ito para kay Gary Payton. Lubos na sinamantala ng second generation guard ang kanyang pagkakataon, lalo na sa fourth quarter kung saan siya ang nagbantay sa Timberwolves star na si Anthony Edwards sa loob ng buong 12 minuto. Hawak ni Payton si Edwards sa 1 of 7 shooting sa ika-4 na quarter, habang nakuha ng Warriors ang impresibong panalo. Pinigilan nila ang Timberwolves sa 16-point lead sa huling quarter, habang sina Green, Kuminga at Payton ay nagpakitang gilas sa depensa at pinilit ang Timberwolves sa serye ng late turnovers. Yung mahusay na performance na ito ay nagpaalala kung gaano kahalaga si Payton sa kampanya ng Warriors sa kanilang 2022 NBA title win. Marami ang nagtatanong kung naselyuhan na ni Payton ang kanyang pwesto sa backcourt ng Warriors katabi ni Curry. Simula ng ma-season-ending injury si DeAnthony Melton dahil sa ACL tear, nag-eksperimento ang Warriors sa mga guard na sina Buddy Hield, Brandon Podziemski, Moses Moody at Lindy Waters. Nitong Lunes, sinubukan ng Warriors sina Hield at Payton na magsimula katabi ni Curry, ngunit hindi ito lubusang perpekto dahil sa kakulangan sa laki. Sa ideal na sitwasyon, kailangan ng Warriors ng isang maaasahang shooter na kayang punan ang mga depensibong kahinaan ni Curry at kayang bantayan ang pinakamahusay na perimeter player ng kalaban. Tamang-tama ang akma ni Payton para sa ganitong papel. Sa pagbabalik ni Wiggins sa Miyerkules para sa NBA Cup quarterfinal game laban sa Houston Rockets, maaaring bumalik sa bench si Hield at magsimula ang unit ni na Green, Kuminga, Wiggins, Payton at Curry. Ang lineup na ito ay nagbibigay ng depensibong versatility, sapat na playmaking at shooting. Sa unang 18 laro ng season, sinubukan ng Warriors si Trayce Jackson-Davis bilang starting center. Ngunit ang kakayahan ni Green na maglaro bilang 5 ay muling nagtulak sa Warriors na bumalik sa small ball strategy. Isang estratehiyang malinaw na epektibo laban sa isang malaking team tulad ng Timberwolves noong Lunes. Ang Warriors ay gumamit na ng mahigit 12 magkakaibang starting units sa loob ng 23 games. Ngunit tila nahanap na nila ang tamang timpla sa paglalagay kina Green at Kuminga sa frontcourt at Curry at Payton sa guard positions. Magpapatuloy nga ba ang ganitong laro ng Warriors kung nasa starting lineup si Jonathan Kuminga at GP2? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.